Trillanes! Ayan ka na naman. Ano naman ba binuputok ng buchi mo, Trillanes? Sobrang dami mo namang mga akusasyon. Ito nga nakalagay sa screen natin, no? FPRRD at Senator Bongo inireklamo ng plunder at pandarambong ni dating Senator Trillanes. Totoo ba yan? Baka yan ay meron ka lamang gustong pasikatan o gusto mo lang balita ko kasi hahabol ka daw ng pagka mayor eh. Baka naman sa gagawin mo na yan hindi ka pa lumusot ng mayor. Nako. Tuloy na natin yan. Let's go. Plunder o pandarambong. Yan ang reklamong inihain ni dating Senador Antonio Trillanes laban kina dating Pangulong Duterte at Senador Bongo. Aligasyon ni Trillanes, nagsabwatan umano ang dalawa para mapunta sa pamilya ni Go ang higit 100 proyekto ng gobyerno sa Davao na aabot sa mahigit 6 na bilyong piso. Maring pinabulaanan ni Go ang anyay recycled na akusasyon sa kanila ng dating Pangulo at handa umano niyang harapin. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. 2 taon matapos ang termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, sinampahan siya ng reklamong plunder o pandarambong ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Kasama din sa inireklamo si Senador Bongo na malapit sa dating Pangulo. Sa sinumpaang complaint affidavit ni Trillanes sa Department of Justice, sinabi nitong nagsabuatan daw sina Duterte at Go para maibigay sa pamilya ni Go ang bilyong-bilyon umanong halaga ng kontrata sa Davao mula 2007 hanggang 2018. Nako, lumang tugtugin na yan, Trillanes. Alam nyo ba, si Senator Bongo, wala yang ibang ginagawa halos araw-araw, hindi tumulong. Pamilyar ba kayo sa malasakit? Halos lahat naman kayo, mga kababayan, alam nyo ang malasakit. Sobrang daming natulungan yan. Sobrang daming nagawa niya ni Senator Bongo. Tapos si FPRRD, na hindi mo na nga matanong o hindi mo mabilang o ilan yung nagawa ni FPRRD. Kumbaga sila, si Senator Bongo at FPRRD, mga subok na yan. Hindi mo na yan kukwestiyonin. Kaya nga sobrang dami nagmamahal sa dalawang yan lalo sa mga Duterte. Kasi nga, effective at talagang yung mga tao mismo ang gustong makabalik sila kahit pa ulit-ulit pa sa ating gobyerno. Kasi nga sila talaga ang kailangan. Wala nang ibang kailangan kundi sila. At kung may madagdag man yung mga public servant na talagang may maitutulong. Kasi yung iba publicity or may interest, tapos sa habol lang pala nagpapasikat. Ito naman si Trillanes, balita ko hahabol to ng mayor. Baka naman sa pagka-mayor sa ginawa mo na yan na pag-aakusa, baka naman hindi ka pa lumusot ng pagka-mayor niyan. Ewan ko na lang. Tuloy. Ito ay tungkol sa mga government projects totaling 6.6 billion na inaward nila dun sa tatay at kapatid ni Bongo. Ito po ay maliwanag na plunder at lahat ng elemento ng plunder charge ay nandito sa kaso na ito. Sa tanong kung magkano sa mga inaward na kontrata ang napunta umano sa... Teka, ba't yung mga ganitong balita talagang balita agad sa TV, sa national TV, pero yung mga maisog hindi nababalita. Yung etos Trillanes, pinag-aaksihan nila ng panahon yan, kaya talagang nakakaduda itong mainstream media. Yung iba nga kahit nonsense binabalita kaysa ibalita yung maisog. Napapansin nyo ba yung mga kababayan? Kasi kita-kita yan. Hindi nyo makikita kahit saan yan sa mainstream media na binalita yung about sa nangyayari o yung katotohanan na pinaglalaban ng maisog. Nandun pa si FPRRD, pero parang wala lang sa kanila. Tapos ito, akusasyon. Pag puro akusasyon patungkol sa mga Duterte, mga paninira, mga walang katotohanan, basta sangkot ang pamilyang Duterte, basta sangkot ang pangalang Duterte, agad binabalita ng mainstream media. Anong ibig sabihin nito? Gusto nyo talaga pabagsakin si FPRRD at masira ang mga Duterte?
Pwes, hindi yan mangyayari. Alam niyo kung bakit? Kasi sa mainstream media, oo sige. Doon nakakaloko kayo ng mga ibang kababayan natin Pilipino. Pero sa social media, nagkalat at sobrang daming nakakapanood. Halos kalat talaga. Kahit yung mga OFWs natin, alam na alam nila yung katotohanan na nangyayari. Kaya nga pilit nilang, eto mga kababayan, kung napapansin nyo, kapag meron kayong nakitang nagbablog na OFWs, o may nakita kayong sa mga na-interview na OFW natin, iisa yung sinasabi nila na yung pinaglalaban ni FPRRD ay ang tama at yun ang tama. So yung nangyayari kasi ganito, bigyan ko kayo ng example. Ito napansin ko lang, yung lola ko nagtanong about sa nangyayari, bigla kasi hindi ko sila kinukwentuhan dyan, tapos bigla siyang nag-ask na si Duterte daw may kasalanan sa WPS. So dahil may konti tayong alam sa ganung pangyayari, tinama natin. So pumasok sa isip ko na yung mainstream media ang nakokot ng attention nila ay yung mga matatanda. Bakit? Kasi walang cellphone yung ibang matatanda. So yun ang nakukuha nila, yun ang nakakuha ng attention nila. Tapos yung mga nakakaano sa social media ay yung mga kabataan. Sabihin natin yung mga parents natin, pero totally yung mga ibang matatanda ay walang cellphone. So ang nasasagap nila na balita ay galing sa mainstream media o sa national TV. So yun ang naloloko nila. Pero alam naman natin na kalat na sa social media, sa sobrang daming vloggers na nag-share, nagtutulong-tulong para sa katotohanan, at yung ibang mamayang Pilipino na pinaglalaban yung katotohanan. At kasama pa nga dyan si FPRRD. So malabong manalo ang national TV dyan. So tuloy. Bulsa ni na Duterte at Go, sabi ni Trillanes, Lahat po yun ay inaward sa pamilya. No? The way the plunder is defined by law, pagka nakinabang ka at ang pamilya mo ng ill-gotten wealth, ano? Kasi ito, ginamit nila yung kanilang posisyon, authority at influence para Siguro. mabigay at makorner yung mga proyekto. paliwanag ni Trillanes, ngayon lang siya nag-file ng reklamo dahil tingin niya hindi magiging patas ang justice system ng administrasyong Duterte. Wala din umanong So yung pala ang mindset mo, Trillanes. Na kapag panahon ni FPRRD, nilabas mo ang yung mga inaakusa mo, mababaliwala. Ibig sabihin, pinaparatangan mo na magkakuntsaba si FPRRD at yung korte. Hindi siguro. Malabo yun. Ano mo lang yan, guni-guni mo lang yan. Tsaka, ito yung matinding mo dyan. Kung gusto maging kontrabida na may punto, ito yan Kahit nung panahon ni FPRRD, kung alam mong totoo yan, nilabas mo dapat yan. Kung nilabas mo yan sa panahon ni FPRRD, ibig sabihin, nanindigan ka na may katotohanan, yung sasabihin mo. So bakit mo yan ngayon nilabas? Late reaction ka naman Ibig sabihin lang yan, baka nga nagpapalakas ka lang sa masa. Parang ganun lang ang style nito Laging kontrabida to si Trillanes, pero hindi natin alam kung ano ang kagustuhan nito sa mga ganyang style niya. Tuloy nga na. Gaya nito sa napapaulat na planong pagtakbo niya sa 2025 elections. Ito nang ginagawa ito parang parang bago naman, no? Oo nga, matagal mo nang ginagawa yun Trillanes. Yung mga ganyang pang-aakusa. Tuloy. Aming case, you will be furnished a copy. Makikita nyo kung flimsy ito at for publicity purposes, ito maliwanag na buong-buo yung kaso na ito. Si Go ay tinanggi ang akusasyon laban sa kanila ni Duterte. Pero welcome daw sa kanya ito para matutukan na ang issue na lagi raw nare-recycle laban sa kanya. Sabi pa ni Go, pwede naman itong tingnan ng Commission on Audit at pagsampa ng kaukulang reklamo. Hindi pa raw siya isinisilang, meron ng negosyo ang kanyang
pamilya. Correct. Sigurado raw siyang Correct. Mayaman na yan sila Senator Bongo at meron ngang negosyo yung pamilya nila. Tapos nag-senator siya. Ikaw ba naman, Trillanes, marangya ang buhay nyo, pumasok sa politika para tumulong, gagawa ka pa ng mga anomalya? Syempre hindi na. So gano'n kasi ang mindset dito si Trillanes eh. Hindi mo kasi, parang hindi mo yata kilala si Senator Bongo. Nakita mo ba, simple lang yan. Wala nga mga aligasyon dyan eh. Ngayon lang sa'yo, hindi ko alam kung saan mo hinugot yung mga akusasyon mo. Pero batay sa mga mamayang Pilipino, sa sobrang daming natulungan ni Senator Bongo, ay napakaganda ng resulta. Ganon din naman si FPRRD. Kaya nga gustong gusto sila makaupo ng mamayang Pilipino. At dito nga kay FPRRD, alam nyo ba na kahit sa survey o rating yan o kahit anong kalye survey man yan, laging mapapanood nyo at maririnig nyo sa mamayang Pilipino na magsasalita, gusto nilang maupo ang Duterte. Tapos si Senator Bongo, syempre, kadikit na yan mismo ng Duterte eh. Kumbaga, kung ano ang pamamalakad ni FPRRD, ganun din naman si Senator Bongo. So talagang ano yan, mga public servant, good leaders na natin yan. Ngayon, yung mga Pilipino mismo ang nagsasabi na hindi pwedeng walang Duterte nakaupo. Kahit ilang eleksyon pa yan na sumapit, basta may Duterte, magiging safe, magkakaroon tayo ng kapayapaan at uunlad ang bansa basta may Duterte. Tuloy. siya nakinabang o ang kanyang pamilya sa pagiging taong gobyerno niya. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Duterte, pero ipinagtanggol siya ng kaalyadong si dating Presidential Legal Advisor Salvador Panelo na tinawag na publicity stunt Correct. ang paratang ni Trillanes. Malisyoso at mali daw ang akusasyon ni Trillanes. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng Department of Justice ukol sa reklamo. Ang labo nito ni Trillanes, ang labo talaga niyan. So kayo ba mga kababayan, kung kayo ang tatanungin, effective pa ba yung mga ganyang akusasyon kay FPRRD at Senator Bongo? Kasi para sa akin, parang ano na lang yan eh. Parang ala na lang, parang nangiinis na lang. Kasi hindi na yan e-effect ngayon. Ngayon sobrang tindi ng pinaglalaban ni FPRRD para sa mamamayang Pilipino yan. Inaakusahan mo sila na mandarambong o plunder, magnanakaw. Sila nga ang galit sa magnanakaw. Kaya nga nila pinaglalaban ang kaayusan. Ayaw nila. At kahit nung nakaupo pa siya, ayaw niya ng ganyan, yung mga nakaw-nakaw na ganyan o yung pandarambong o yung ibang mga politician na may sariling interest. Ayaw nila yan. Tapos iaakusa mo lang sa kanila. It's a big no. Mga Pilipino mismo alam ko sobrang dami na naman ng lait dito kay Trillanes kasi nga naman hindi na yan tatalab wa-epek yan sa mga tunay na nagmamahal sa mga Duterte at sa mga gusto talaga ang pamamahala ni FPRRD at ni Senator Bongo kasi yan malasakit, tulong, kapayapaan at kaunlaran. Yan lang ang hangarin at kapayapaan para sa buong Pilipinas. Yan ang gustong mangyari ng mga Duterte, kaya sobrang dami nagmamahal sa mga yan. So yun lang, malaya kayong mag-comment dito sa ating comment section. So kung nagustuhan nyo yung ganitong reaction video, like, share, Kabataan TV, KBTN, think and analyze. Let's go.